Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at ikinakwento ito sa mas maikling bersyon. Maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. Simulan na natin. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa 2023 romantic comedy movie na Bruce Almighty. Nagsimula ang pelikula kung saan may isang reporter na nagngangalang Bruce Nolan. Siya ay nagtatrabaho sa isang TV news sa Buffalo, New York, kung saan nag-uulat ito tungkol sa isang bake shop na gumagawa ng pinakamalaking cookie sa kanilang lugar. May makulit na masiyahin siyang personalidad sa pag-uulat. Nawari ba'y hindi siya seryoso sa kanyang trabaho? May kasintahan si Bruce na nagngangalang Grace at matagal na silang nagsasama sa isang munting paupahan kasama ang kanilang aso. Isang gabi, habang pinapanood nila ang kanyang ulat sa telebisyon, tila ba hindi na masaya si Bruce sa kanyang trabaho. Matapos nilang mapanood ang pag-uulat, inaayos ni Grace ang kanilang mga litrato at ipinakita iyon lahat sa nobyo. Tinanong niya si Bruce kung ano ba ang pinaka nagustuhan niya sa mga litrato at napili nito ang isang pinakamukhang nakakatawa. Kaya hinabol niya ito at sila ay nagtawanan. Nang sumunod na araw, nahirapan gumising si Bruce pero pinilit siya ni Grace. At habang naghahanda sila sa kanilang mga gagawin, umihi ang kanilang aso sa loob ng bahay, dahilan para iwan niya ito sa labas. Kalaunan, hinatid ni Bruce si Grace sa Red Cross kung saan magdodonate ito ng kanyang dugo. Sinabihan niya si Grace na sayang lang ang ginagawa niya ng mga donate dahil wala namang itong magandang dulot sa kanya. Samantala, malungkot pa din si Bruce dahil sa kanyang trabaho. Binigyan siya ni Grace ng isang maliit na bracelet na parang rosaryo. Labag man sa kanyang kalooban, dahil sa tingin niya hindi niya naman ito magagamit kasi hindi naman siya nagdadasal. Tinanggap niya pa rin ito. Nagbiro pa nga siya na sana ang magiging epekto ng rosaryo ay hindi siya malate sa kanyang trabaho. Habang nasa biyahe, naipit si Bruce sa trapiko, kaya nakaramdam siya ng inis. Sabi niya, walang patutunguhan ng kanyang buhay dahil puno lang ito ng kamalasan. Pagkarating niya sa kanyang opisina, nagkaroon sila ng meeting ng kanyang mga katrabaho. Binuli siya ng isang kasama nilang nagngangalang Ivan Baxter, na isa namang live news reporter. Panunukso pa ni Ivan, parang payaso daw si Bruce sa kanyang pag-uulat tungkol sa pinakamalaking cookie. Sa station, may isang news anchor na paretiro na at gusto sana ni Bruce na siya ang pumalit sa pwesto nito. Pero ang boss naman nila na si Jack ay mas pabor kay Ivan dahil maganda daw ang performance nito sa live reporting. Gayunpaman, dahil gusto talaga ni Bruce ang promotion, nagpasa siya na kausapin si Jack. Nagpapaliwanag kung bakit karapat-dapat siya na maging news anchor. Hindi naman siya kaagad tinanggihan ni Jack, pero sinabihan siya nito na kailangan niya munang magkaroon ng experience sa live reporting kung gusto niya maging news anchor. Kaya upang magawa iyon, inatasan siya nito na mag-ulat ng live sa Niagara Falls. Tinanggap niya naman ang challenge na ito at sabik na pumunta sa lokasyon. Kalaunan, habang si Grace ay nagtatrabaho sa paaralan, tinawagan siya ni Bruce upang ibahagi sa kanya ang masayang magandang balita na nagkaroon siya ng live reporting. Dagdag pa niya, kung magagawa daw niya iyon ng tama, mabibigyan siya ng pagkakataon na maging isang live news anchor. Dahil doon, sobrang natuwa dito si Grace. Sa panahong magsisimula na ang kanyang live na pagre-report, may narinig siyang balita na nakapili na di umano ng bagong news anchor ang kanilang boss. At ang kinuha nila ay si Ivan. Sobrang ikinagulat ni Bruce iyon at hindi siya na nakapagsalita ng maayos. Pagkatapos nun, sinabi niya rin sa live na masaya siya para kay Ivan, pero dapat daw sana siya ang nasa posisyon nito. Sa labis na galit niya,
Hindi na niya hinayaan na makapagsalita pa ang kanyang ine-interview at naging magulo ang kanyang buong pag-uulat. Naging sanhi ito para matanggal siya sa trabaho. Di tumagal, habang naglalakad siya palabas ng kumpanya, may nakita siyang isang taong binubugbog ng mga kalalakihan. Tinulungan niya ito, pero siya naman ang binugbog nila. At ang malala pa, ginasgasan din ng mga ito ang kanyang sasakyan. Nang sumapit ang gabi, nakipag-usap siya kay Grace at ibinahagi ang lahat ng kanyang pagkadismaya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Umabot iyon sa puntong nag-aaway silang dalawa, kung saan umalis ng bahay si Bruce. Habang nagmamaneho, nabangga niya ang isang poste ng ilaw at sa sobrang galit niya, sinisisi niya ang Diyos sa lahat ng kamalasang nangyari sa kanyang buhay. Itinapon niya na rin ang binigay sa kanyang bracelet ni Grace. Nagrereklamo na hindi niya deserve ang papaalis sa trabaho at dapat daw ang Diyos yun. Nang parehong gabi, may lumabas na numero sa kanyang pager. Kinabukasan, patuloy pa rin ang pagtunog ng kanyang pager. Kaya ang ginawa niya, itinapon niya ito palabas sa bintana. Nabasag iyon at naapakan ng mga dumadaang sasakyan. Pagkatapos nun, umihi na naman sa loob ng bahay ang kanyang aso. Kaya pinalabas niya ito upang turuan kung saan siya dapat umihi. Habang tumitingin sa paligid, nakita niya na ang pager na nawasak sa daan, pero napansin niyang gumagana pa rin ito. Nagpasya siya kalaunan na tawagan ng numero, hanggang sa may sumagot na isang lalaki sa kabilang linya. Sabi niya kay Bruce na may ibibigay itong trabaho sa kanya, kaya dali-dali niya itong sinulat ang binigay na lokasyon ng lalaki. Agad niyang pinuntahan ang lugar, subalit laking pagtataka niya dahil isa naman itong abandonadong gusali. Sa kabila nun, pumasok pa rin si Bruce sa loob, pero naguluhan naman siya sa mga nakikita niya doon. Tumingin siya sa directory board at napansin nito na lahat ay nasa 7th floor. Pagkatapos, may nakita siyang isang lalaki na naglilinis. Nagtanong ito kay Bruce kung kailangan ba niya ng tulong. Pero nagdahilan lang siya para makapunta siya sa pang-7 palapag. Pagdating niya naman doon, may nakita ulit itong isa pang tao. Nakamukha din ng lalaki kanina. Ngunit hindi kagaya ng una na nakasalubong niya, ito naman ay nakaputi. Nag-usap silang dalawa at pinakita ng lalaki ang mga kasalanan niya. Pinakilala din dito ang kanyang sarili bilang Diyos. At nagsabi na magbabakasyon daw ito sa 1 linggo. Dahil dito, siya muna ang papalit sa kanyang pwesto hanggang siya ay makabalik. Siyempre, dahil parang hindi ito kapanipaniwala, inisip niya na nagbibiro lamang ang lalaki at tinawanan pa nga niya ito. Kalaunan, nagkaroon ng mga pangitain si Bruce na meron siyang kapangyarihan at nakaramdam siya ng pagkalito. Pumunta siya sa isang coffee shop nang patuloy pa ring iniisip kung totoo ba ang mga sinabi ng nakaputing lalaki. Kaya upang makita ang katotohanan nito, sinubukan niyang hatiin ang sopa sa loob ng bowl at nagawa nga niya iyon. Muling nagpakita sa kanya ang Diyos pagkatapos at nagkaroon na naman sila ng pag-uusap. Ipinaliwanag sa kanya nito ang 2 mahalagang tuntunin bilang isang Diyos. Una, bawal na sabihin na siya ay isang Diyos. At pangalawa, bawal niyang kontrolin ang kalayaang pumili ng isang tao. Lumulutang sila sa tubig habang sila ay nag-uusap. Kaya doon niya na natapagtanto na may kapangyarihan na nga siya ng isang Diyos. Mula noon, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa kahit anumang bagay. Habang naglalakad, nakita niya ang grupo ng mga lalaki na bumugbog sa kanya dati at ang naglagay ng gasgas ng kanyang sasakyan. Sinabihan ng mga ito ni Bruce na humingi ng paumanhin sa kanya, pero tumanggi sila at nagtawanan lamang. Kaya bilang ganti, binugahan niya sa mga ito ng napakaraming bubuyog para tirahin sila
at ang isa sa kanila ay ginamitan niya rin ng kapangyarihan upang lumabas sa puwet nito ang isang unggoy. Iyon ang paraan niya para parusahan sila. Pagkatapos ng buong pangyayari, pumunta siya sa tuktok ng isang mataas na gusali. At habang may pagkulog at pagkidlat, tinawag niya ang kanyang sarili na Bruce Almighty. Kinagabihan, binigyan niya ng napakagandang bulaklak si Grace para makabawi rito. Lubos ang nararamdaman niyang kasiyahan dahil kanyang kapangyarihan. Na hinatak niya ang buwan para maging mas maganda itong tingnan. Namangha si Grace sa doon at naging masaya ang gabi nila ni Bruce. Kinaumagahan, nakita ni Grace sa balita na nagkaroon ng tsunami sa bansang Japan dahil sa paglapit ng buwan sa mundo na gawa ng kanyang nobyo. Paggising ni Bruce, may mga naririnig na naman siyang mga bulong sa kanyang tenga. Pero hinayaan niya lamang ito. Nakita niya rin ulit na umihi ang aso sa loob ng bahay, kaya ginamitan niya ito ng kapangyarihan para matuto na gumamit ng banyo. Paglabas niya ng bahay, sumakay siya sa kanyang lumang sasakyan. Pero sa isang salita niya lang, naging isa na itong magarang sports car. Pagdaan ng mga araw, nagplano si Bruce na magtrabaho ulit bilang isang reporter sa Channel 7. At dito niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para magkaroon ng magandang performance palagi. Marami siyang ibinalita na nakakamangha, kaya naging matunog ang kanyang pangalan, na tinawag siya ng mga tao na Mr. Exclusive. Kalaunan, nakabalik nga ito sa kanyang trabaho, pero hindi pa din nawawala ang kagustuhan niya na maging isang news anchor. Kaya isang araw, habang nag-uulat si Ivan ng live, naisip ni Bruce na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pinalitan niya ang script na binabasa ni Ivan at kinokontrol niya ang pagsasalita at boses nito, na nagmukha siyang katawa-tawa habang nag-uulat sa telebisyon. Dahil sa nangyari, pinaalis siya sa trabaho at ang ipinalit ng boss sa kanya ay si Bruce. Patuloy na ginamit ni Bruce ang kanyang kapangyarihan para mamangha sa kanya ang kanyang kasintahan. Niyaya niya si Grace na kumain sa isang mamahaling restaurant kung saan lumuhod ito sa harapan ng nobya. Ang unang akala ni Grace, magpo-propose na ito sa kanya si Bruce. Ngunit hindi pala. Gusto lang nitong sabihin na siya ay isang news anchor na. Ngumiti lamang si Grace kahit dismayado siya sa ikinilos ni Bruce para hindi masira ang kanilang date. Kalaunan, muling nakarinig si Bruce ng mga tunog sa kanyang tenga na para bang nakakabaliw ang kanyang naririnig. Kaya nagkita sila ng Diyos sa tuktok ng Mount Everest at ipinaliwanag nito sa kanya kung ano ang tunog na iyon. Ayon sa kanya, boses daw ito ng mga tao na nagdadasal. Pagka-uwi ni Bruce, pumunta siya kaagad sa kanyang computer at naghanap ng paraan para masagot ang lahat ng panalangin ng mga tao. Kinabukasan, nakatanggap pa siya ng mas maraming panalangin. Kaya isa-isa niya itong sinagot. Ang problema lang, tila ba hindi ito nauubos. Upang mapadali ang kanyang trabaho, sinagot niya na lamang ang lahat ng oo nang hindi ito binabasa isa-isa gamit ang automatic na computer. Nang sumunod na araw, pumunta si Bruce sa isang party para ipagdiwang ang kanyang pagiging news anchor. Nandoon ang lahat, maliban ang kanyang nobya. Paulit-ulit niya itong tinatawagan para pumunta, pero tumanggi ito. Sa kagustuhan niyang tumuloy ito, ginamit niya ang kanyang aso para kumbinsihin si Grace. Pagkaraan ng ilang oras, tinukso ng kanyang katrabaho na si Susan si Bruce. Pumasok sila sa isang kwarto. Naghalikan silang dalawa at nakita ang lahat ng iyon ni Grace. Sobrang nalungkot ito at nagpa siyang umalis na lamang agad dahil na rin sa galit.
Sinubukan siyang habulin ni Bruce para humingi ng tawad. Pero ayaw niya na talaga at tuluyan na silang naghiwalay. Nung bumalik siya sa kondo, nagsialisa naman ng mga tao dahil pinaandar ni Bruce ang sprinkler sa buong building. Nang pagkakataong iyon, nag-isip na siya ng malalim kung ano at saan ba siya nagkulang. Sinubukang suyuin ni Bruce si Grace ng sumunod na araw. Kaya pumunta siya sa paaralan kung saan ito nagtatrabaho. Pero ayaw na talaga ni Grace na makipagbalikan sa kanya. Sa sobrang panghihinayang niya, sinubukan niyang gamitan ng kapangyarihan si Grace para baguhin ang isip nito. Ngunit hindi iyon umepekto dahil may kalayaang pumili ang mga tao. Si Bruce ay magiging news anchor na sana sa unang pagkakataon. Pero nagkaroon naman ng problema sa kanilang lugar dahil sa kakulangan ng supply sa kuryente. Sa kabila nun, pinagpatuloy niya pa rin ang pagre-report. Kaya anong nangyari? Habang nagsasalita siya sa harap ng kamera, biglang nag-brown out. Pagkabalik ng kuryente, tila ba naaapektuhan na ang kanyang pagsasalita. Sinabi din ng kanyang boss na nagkakaroon na ng riot sa labas at tinatangka di umano ng mga tao na pasukin ang gusali. Dahil dito, napatigil siya at nagpaalam sa kanyang mga katrabaho sandali. Pumunta si Bruce sa kalsada at nakita niyang medyo malala na ang sitwasyon. Hindi na niya alam ang gagawin. Kaya tinawag na nito ang Diyos pagkamulat niya sa kanyang mga mata. Nasa loob na siya ng tahimik na gusali. At doon niya na nakatagpo ang totoong Diyos. Niyaya niya si Bruce na sabayan siya sa kanyang paglilinis. Pinayuhan siya ng Diyos na para mabigyan ng solusyon ng mga nangyayari, kailangan niya munang ayusin ang mga nagawa niyang pagkakamali. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik siya kaagad sa kanyang bahay. Inayos ang mga litrato nila ni Grace at inilagay niya ito sa isang photo album. Habang nasa daan, pinili niya na tumulong sa mga tao at inihinto niya na din ang kanyang computer na otomatikong sumasagot sa dasal ng mga tao. Humingi rin siya ng kapatawaran kay Ivan at binalik ang kanyang posisyon sa pagiging news anchor na nararapat naman talaga para rito. Doon na tila unti-unting nakitaan ng pagbabago si Bruce. Habang nag-uusap sila ng kanyang manager, pinili niya rin bumalik sa kanyang dating trabaho bilang isang reporter nang may masayahin at makulit na personalidad. Tinuruan din niya ang kanilang aso na umihi sa labas ng bahay. At sa wakas, hatagumpay niya itong nagawa. Di tumagal, nakita ni Bruce ang kapatid ni Grace na papunta sa kanilang bahay. At ang sadya daw nito ay kunin ang mga naiwang gamit ni Grace. Habang nagliligpit, inabot niya ang isang photo album sa kapatid ng dating nobya at hinayaan itong matapos sa pag-aayos. Bago umalis ang kapatid ni Grace, may sinabi ito kay Bruce. Binanggit niya na palaging nagdadasal daw si Grace sa Diyos para sa kanya. Doon lang napag-isipan ni Bruce na tingnan ang mga panalangin ni Grace sa kanyang computer. Nakita niya ang mga dasal nito ay palaging para sa kabutihan niya. Naantig ang kanyang puso. Kaya pinuntahan niya si Grace nang patago sa kanilang bahay. Narinig niya na umiiyak ito habang nagdadasal. At sinabi niya rin na mahal niya si Bruce. Pero ayaw niya na ulit na masaktan. Kaya sa halip, ang pinagdasal niya ay sana mawala na ang kanyang nararamdaman para kay Bruce. Kalaunan ng gabing iyon, naglalakad si Bruce sa daanan habang umuulan. Kinakausap niya ang Diyos at sinabi rito na ayaw niya na ng trabaho nito. Siya na raw bahala sa kanya, sa kung ano man ang gusto niyang mangyari. Pagkatapos nun, may dumaan na isang truck at siya ay nabangga. Pagkagising niya, tila ba ay nasa langit na siya at nakita niya ang Diyos muli.
Binigay nito sa kanya ang bracelet na niregalo ni Grace. At gusto daw nito na marinig si Bruce na magdasal. Tinanong siya nito kung ano ba ang pinakaninanais niyang hiling sa Diyos. Kung saan, sinagot naman niya ito na sana daw maging masaya si Grace at makahanap ito ng lalaking magbibigay sa kanya ng kasiyahan at pagmamahal na hindi niya mabigay. Naging masaya ang Diyos sa kanyang pinagdasal dahil ngayon, mas iniisip niya na ang ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Nagising si Bruce sa ospital at ang una niyang nakita ay ang nurse. Sabi nito sa kanya na maswerte ito dahil nabuhay pa siya. Nakita niya rin ang bag ng dugo na ginamit para maligtas ang kanyang buhay. Kaya napagtanto niya na hindi sayang ang mag-donate ng dugo sa Red Cross. Kalaunan, pumasok si Grace nang umiiyak at niyakap niya si Bruce ng mahigpit. Napansin niya na hawak niya pa rin ang bracelet na ibinigay nito sa kanya noong magkasintahan pa sila. Sa huling bahagi ng pelikula, makikita si Bruce na nag-uulat ulit sa isang bake shop at nandoon din ang Red Cross para sa kanilang blood donation drive. Masaya na si Bruce sa kanyang trabaho at pinakilala rin niya sa mga tao na si Grace ay kanyang magiging asawa. At dito nagtapos ang kwento ng Bruce Almighty. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary kagaya nito, subscribe na kayo sa Cine Palace at i-click ang notification bell. See you sa next video!